Ang gwapo talaga nitong next gen Ford Ranger. Dinamitan pa. Nung nilabas to, instant hit. In fact, nag-announce ang Ford Philippines na last year, nalagpasan na nila ang kanilang sales milestone at lumaki by 27% ang kanilang full year sales. Syempre, isa na nga sa mga naging patok na models ay itong Ford Ranger. After more than 1 year after its release, kumustahin naman natin ang ownership experience. Para i-share ang kanyang personal ownership experience, I've reached out to one of my friends and former colleagues, Eric, na bumili nitong napakaangas na Ford Ranger Wildtrak 4x4 bi-turbo last year. He will be sharing his thoughts, likes, and dislikes about his top-of-the-line 2023 Ford Ranger. Alright! Kamusta pare Eric? Salamat at pinairam mo itong napakaangas mong Ranger Wildtrak. Siyempre naman po ngayon lang tayo magkita ulit, classmate. Unang tanong natin, bakit itong Ford Ranger Raptor ang iyong napili? Ford Ranger Wildtrak pala. Of course, parang kwan din lang yan eh. Ang babae din lang yan. Oo. Pag lalo na tayo, mga lalaki, kung minsan gusto natin, brusco, di ba? Macho yung kwan. Siyempre, nung nakita ko si Ranger, parang first time ko ulit nakita yung girlfriend ko. Yun, no? Shoutout sa girlfriend. Ano pangalan ni? Shoutout pala kay John na May. John. Miss na kita, uwi ka naman. Parang iba yung pinakilala mo, no? Hindi, wag mo baka magalit. Totoo, nung nilabas na ito yung all new, yung next generation Ranger. Pogi, yung iba na yung iba na yung front, niya. Parang kamukha daw nung nasa US, F1 ba yun? F-150. 50, yes. Okay. Oo, kasi nung nakita ko to, parang hindi lang siya facelift eh. Lahat na nagbago. Kaya talagang next gen Ranger, from makina to dimensions ng katawan niya. Then yun na. Kaya nung nakita ko siya, hindi na ako nagdalawang isip. Madami namang brand na okay dyan. Pero hindi naman natin pipiliin yung hindi natin talaga gusto eh. Kaya nung nakita ko siya, eto na talaga. At hindi lang sa panlabas, di ba pare? Hindi lang panlabas. Loob pa lang, grabe. After 1 year, more than 1 year of ownership, simulan natin sa mga bagay na nagustuhan mo, mga likes. Yung mga top 5 lang sinabi mo, top 5 kasi kung sabi mong likes, mag 2 oras tayo dito. Ang number 1 talaga is yung pinaka-style niya. Yun ang number 1 na tumatak sa akin. Gustong gusto ko talaga yung style niya. Exterior ba yan? Exterior. Second, yung power. Dun siya kasa. Sabi nila, sige, pwede kang mag-test drive. Nung umupo ako, kinagdar ko, alam ko na, hindi ako magsisisi sa pick-up na to when it comes to power. Kahit fully loaded yan ng pasahero, likod mo, daming karga, walang problema eh. Hindi ka magkukulang sa power. Ano mga pinakamabigat na kinarga mo na dito? Tumulong tayo sa DSWD. Nagkarga ako dito ng 20 sacks ng tig to 25 kilos na bigas. 20 sacks ng 20 sacks. 20 half kaban. Half kaban, oo. Wala, sisiw lang sa kanya. Ang pang third is fuel efficiency. When it comes to highway, maabot siya ng 15 to 17 kilometers per liter sa city driving. Okay na yan. Happy na ako pag nakukuha niya yung 10-11 kilometers per liter. So 10 to 11, kaya niyan. That was, I think, before ka nagpalit ng gulong, di ba? Before medyo malaki na ngayon. Medyo linakyan ko yan. Malayo din yung agwat ng stock na gulong sa in-upgrade ko. Pero hindi ko ramdam. Kasi sabi ko nga, yung second is in terms of power, kayang-kaya niyang buhatin. Kaya yung stock na gulong niya, parang sinabi niyang, nalilitang ako eh. Baka gusto mo ng upgrade. Ganun lang. Yung pala yung gusto niya. Palit ka na mas malaki, mga ano na yung consumption? Bawasan mo na lang ng 1 or 2 kilometer yung mga 8 to 9. 8 to 9, ganun. Efficient pa rin. No? Efficient pa rin yun. Yung Innova ko dati, mga nasa 8 na eh. Nasa 8 na. Yung Montero ko parang di pa umabot ng 10 yun eh. Number 4, of course, etong kanyang infotainment. Stylish. Techy talaga. Yun ko sa may 12-inch infotainment niya. Galing na, sabi ko dun. Siguro madaming mga features to. Sabi ko, yun, kinalikot ko na. Tingnan ko lahat. I did my research.
Dami dyan. 360-degree camera, Android Auto. Kumbaga integrated na sa kanya yung Google Map, tsaka yung mga ibang apps. May Android na baba niya, meron yung wireless charging din. Number 5, si aircon. Kanya malamig talaga. Then may auto pa siya. May air vents pa sa likod, di ba? Oo, may air vents para dito sa likod eto. Diyos ko ba? Yan sa baba. Yung mga ibang pickups, wala silang Wala, no? Parang walang air vents dun sa likod. Si Ranger lang ang meron. ride quality rin, no? Yun sana yung pang-anim natin. Yung ride quality, the best. Ay, madami kang nakikisakay dito sa pickup ko. Sabi niya, hindi siya matagtag. O kasi maganda ang kanyang suspension, ride comfort. From the likes, yung mga Oo. nagustuhan mo, punta naman tayo dun sa mga dislikes after 1 year on the more than 1 year of ownership. Ano ba yung mga hindi mo masyadong nagustuhan? Number 1 dyan is yung auto hold. Bakit wala siyang physical button? Para hindi ka na pumipindot-pindot kay Dito siya ina-access. Oo, naka-access siya dito sa may monitor. Kaya sabi ko, medyo mahihirapan ka kasi kung minsan navigate ka pa. mag-navigate ka pa dito, titingin ka pa sa screen, tapos balik na naman sa may harap Kasi kay Montero actually meron siyang auto hold. na button. Physical button. Physical button. Medyo mas madaling ang abutin. Oo, so pindot mo na lang, yun na. Okay na, at least enable, disable. Eto, kailangan mo hanapin mo pa. Hanapin mo pa. So medyo kailangan igilid muna. Gilid mo muna, and then Hanapin mo. or kung nasa gitna ka ng traffic, sige, yun mo na lang kaliputin. Kaya sabi ko, yun yung number 1 na hindi ko nagustuhan eh. Number 2, parang nagkulang ako sa kanyang braking power. Parang mahina yung kapit ng kanyang preno. Although, pwede namang remedyohan yan. Bili ka ng mas malaking disc brake. Pero syempre, binili mo na yung top of the line eh. Hindi na sana ako Wala nang papalitan. may papalitan eh. So talagang pansin mo yung braking power niya medyo. Pansin ko yung braking power niya eh. So hindi siya kumakapit ng todo-todo. Pero syempre, kung kailangan mo lang sigurong apakan ng mas madiin. Nakukulangan talaga ako eh. Kaya kung minsan, pag sa expressway, malayo pa lang, nag-anticipate ka na. anticipate na ako. Outlet sa likod, sa may bed liner, hindi sila gumagana eh. Ay, ganun? Oo, kaya kailangan ko pang Hindi ko alam kung na-check ni Kasi yan. So, I need to get that check. Kasi, nung paglabas ko, wala siya eh. Wala siya dito eh. Nag-con din ako eh. Nag-search din ako dun sa Facebook. May GC akong sinalihan ng mga next gen Ranger owners. Yun din ang isang problema nila. Halos lahat. Sabi naman nila, ibalik nyo lang at i-check natin. Although binalik ko, hindi pa naman naayos. Pero sabi ko, hindi ko naman to kailangang gamitin eh. So anyway, nayaan ko na lang muna. So yan, you heard it straight from an owner. That's yung mga nagustuhan niya, mga hindi niya nagustuhan after 1 year and 6 months of ownership. Alright, salamat bro. Sige bro. Thank you. Thank you. As always, if you find this video helpful, don't forget to like and subscribe for more.